Buod ng Florante at Laura, Aralin 16, Nahubad na balat kayo, Saknong 2:05 hanggang 2:23. Isinalaysay ni Florante na siya ay dinala sa Atenas upang mag-aral sa ilalim ng isang mabuting guro. Ang kanyang maestro ay isang matalinong lalaki, lahi ni Pitaco, at inalagaan siya ng may malasakit at wastong paggabay. Dito nagsimula ang kanyang paghubog sa isip at asal. Sa Atenas, nakilala ni Florante si Adolfo, isang kabataang mas matanda ng 2 taon sa kanyang edad. Sa unang tingin, mabait at marangal si Adolfo, kaya't agad siyang hinangaan ng marami, kabilang si Florante. Ipinahayag ni Florante na sa paglipas ng panahon, siya ay naging masigasig sa pag-aaral. Sa kabila ng kanyang murang edad, ipinakita niya ang katalinuhan at sipag na ikinatuwa ng kanilang maestro at ng buong paaralan. Isinalaysay ni Florante na nahasa ang kanyang kaalaman sa pilosopiya, astrolohiya at matematika. Sa loob lamang ng 6 na taon, napagtagumpayan niya ang mga araling karaniwang inaabot ng mas matagal na panahon. Dahil sa kanyang husay, unti-unting nakilala si Florante sa Atenas. Ang kanyang pangalan ay naging paksa ng papuri at siya'y hinangaan ng mga tao mula sa guro hanggang sa kapwa mag-aaral. Habang tumataas ang dangal ni Florante, unti-unting nadama ni Adolfo ang inggit. Bagamat lihim, nagsimula ng sumiklab ang selos sa kanyang puso. Sa panlabas, nagpakitang mabuti si Adolfo, mahinahon, mapagkumbaba at tila walang masamang hangarin. Ngunit sa kalooban niya, unti-unting namumuo ang galit at paghahangad na malampasan si Florante sa anumang paraan. Napansin ni Florante na ang kabaitan ni Adolfo ay hindi bukal. Unti-unting nahubad ang balat kayo ng kanyang kababata. Ang dating mabait ay may tinatagong kasamaan at inggit. Ipinahayag ni Florante na bagamat hindi hayag ang galit ni Adolfo, dama niya ito sa mga tingin at kilos. Ang papuri kay Florante ay nagiging lason sa damdamin ni Adolfo. Patuloy na ginamit ni Adolfo ang pakitang taong kabutihan upang mapanatili ang tiwala ng iba. Ang kanyang kabaitan ay maskara lamang upang itago ang masamang balak. Habang si Florante ay tapat at walang bahid ng inggit, si Adolfo naman ay nagsimulang magplano sa katahimikan. Dito malinaw na ipinakita ang pagkakaiba ng tunay na dangal at huwad na kabaitan. Sa mga pagtitipon, laro at kasiyahan sa Atenas, tulad ng musika, sayaw at paligsahan, nakikita ang katalinuhan at husay ng bawat isa. Ngunit sa likod ng kasayahan, patuloy na lumalalim ang lihim na inggit ni Adolfo. Sa huli, ipinahihiwatig ng aralin na ang kasamaan ay hindi laging lantad. Ang tunay na panganib ay nagmumula sa mga taong nagtatago sa likod ng mabubuting anyo, ang mga may balat kayong kabutihan. Ipinapakita ng araling ito kung paano nahahayag ang tunay na ugali ng tao sa harap ng inggit at ambisyon. Habang si Florante ay umuunlad dahil sa sipag at dangal, si Adolfo naman ay bumabagsak dahil sa selos at pagnanais na malampasan ang iba sa masamang paraan. Pangkalahatang simbolismo. Una, Atenas, sentro ng edukasyon at paghubog ng isipan. Pangalawa, balat kayo, huwad na kabutihan at pakitang taong asal. Pangatlo, karunungan ni Florante, simbolo ng bunga ng sipag at tapat na hangarin. Pang-apat, inggit ni Adolfo, ito ang ugat ng kasamaan at pagkawasak. Panlima, papuri ng bayan, pagsubok sa pagkatao ng tao. Noong panahon ng Kastila, may mga taong nagpakitang tapat at mabuti sa harap ng kapangyarihan. Ngunit may lihim na pansariling interes. Ang balat kayo ay sagisag ng mga kolonyal na pinunong nagpapanggap na tagapangalaga, ngunit mapang-api sa likod ng kapangyarihan. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, bakit ipinadala si Florante sa Atenas upang mag-aral? Pangalawa, paano unang inilarawan ang pagkatao ni Adolfo sa paaralan? Pangatlo, ano ang mga pangyayaring nagdulot ng pagdududa ni Florante kay Adolfo? Pang-apat, paano nagiging sanhi ng pagkasira ng pagkakaibigan ang inggit?
At panlima, ano ang maaaring gawin ng isang tao upang hindi magpanggap ang kanyang pagkatao?